naniniwala ako doon. Meron talagang mga ano. Pero everything, nasa land of opportunity tayo. Alam mo yun? Yes. So, hindi ko wini-waste yun. Alam kong kayang matutunan lahat. Totoo. Madami akong sinimulan na trabaho na hindi naman akma sa natapos ko. Nung pagdating ko dito, hindi lang ako naging mapili. Kasi, nagsisimula ka eh. Totoo. Nag-start ako na mag-server, assistant chef, mag-housekeeping, maging kung ano-ano. Hanggang sa, gano'n naman talaga, di ba, sa umpisa. Yun pala. Gulat ako sa'yo. Gulat pa. Kamusta? Mabuti. Ayos. O, tara, gupitan na kita. Gupitan mo na ako. Oh, Dito ba yung iyong barbershop? dito sa loob. Okay, dito sa loob. Tara. Ano pa kita? Pasok tayo. Huwag mo na upatin, ha? Uy, meron siyang doggy. Anong pangalan ng doggy? Pogi. Pogi? Oo. Uy, Pogi. Huwag Ilan mo na taon na upatin, to? boss. 9 years old. 9 years Ito yung old. aking ano. Okay. 9 years old na si Pogi. Oh. Ano pa Pogi. rin? Ha? Ano pa rin? Hindi, but... Okay, Pogi. Hello, Pogi. Uy, Pogi nito ah. Okay. Okay. Alright. Oh, gusto mo na ako. Ayaw mo na akong iwan. O, sige, paano tayo magbibideo nito? Meron ako dito tripod kung gusto mo. Tripod ka? Hindi, okay. O, sige. Ang ganda naman ng barbershop mo. Oh, maganda ba? Oo. Sarap Gano'n ba? nakatagal to? Magdadalawang taon. Magdadalawang taon na. Okay. That's good. Okay. Sige. Tingnan natin yung pagkakasetup niya. Oh. Meron siyang maliit na signage no? Barbershop. I-video ko na ha. Dire-diretso na ako ha. Yung mga certificate. Ayun, certificate niya. Masters in Barbering. Canada School of Barbering. Tingnan ito. Ayun. Ito pa. Yan yung mga sponsor. Oo. Okay. Ayun. Ayos. Anong gupit natin, boss? Ang gupit natin, usually yung ano lang, 2 by 3. Tapos, itong itaas, makulit to eh. Laging umaangat to. So, paano gagawin doon? Siyempre, the reason why yung maangat siya kasi masyadong straight yung buhok mo. Kaya siya umaangat kasi masyado siya maikli. So, kailangan ng weight para bumaba, di ba? Hindi ba it's because, dalawa yung ano ko dito? Oh, it could be two. Oo. Yung puyo. So, number 2 lang? Sure ka? Ayaw mo ng magarang gupit? Paano magara? I mean, taper natin. Tapered? Oo, mas okay yun. Ikaw, kung ano sa palagay mo. Sige. So, I put my trust in you. Ay, ano ba yung 15 years na Sapatos? sapatos? Kaya ano yun, di ba? Kay... Yung vlogger din. Sino? Hindi. Nakikiano lang siya dun. Ganun Iba ba? talaga may-ari nun. Sino? Oo. Sino ba yun? Ano siya eh. Dating cleaner. Okay. Oo, tapos- 15 years siya sa Canada, kaya 15 years? 15 years bago siya nagsimula ng business na yun. Okay. Pero pag-usapan natin ikaw. Ako ba? Siyempre, ikaw ang highlight ko eh. So, kaya nervous ako pag ganyan, Bakit ka naman eh? Maggupit ka lang dyan. Magkikwentuhan lang tayo ng buhay-buhay mo. Kamusta ng buhay mo? Okay naman ito. Okay naman. So, Kakasal kami ni Jem sa September.
Congratulations. Thank you. Okay. Invited ba ako? Oo, vlog mo din. Invite natin, syempre. Ayun. So, bago ka naging barbera, ano bang trabaho mo dati? I used to be in a healthcare field for 11 years. So, that means yung dumating ka dito, healthcare agad? Oo. Mhm. So, paano ka nakarating dito? Sa mami ko, pinitisyon ako ng mami ko. Okay. So, yung Dumating mga... ako dito 2012. Hmm. Ako naman, 2010 ako nung dumating dito. Tagal na din, no? Oo. Ayun. So, nung pinitation ka, sa healthcare ka na agad pumasok? Hindi, madami muna akong mga naging trabaho. Nagkaroon lang ako ng chance na makapasok sa healthcare kasi yung mother ko nasa healthcare. So, pinasok niya lang ako doon. Madami akong sinimulan na trabaho na hindi naman akma sa natapos ko. Nung pagdating ko dito, hindi lang ako naging mapili. Kasi, nagsisimula ka eh. Totoo. Nag-start ako na mag-server, assistant chef, mag-housekeeping, maging kung ano-ano. Hanggang sa, gano'n naman talaga, di ba, sa umpisa. Hindi ka makakaano eh. Anong age ka nung kinuha ka ng mother? 22? Mm-hmm. Natagalan kasi, dapat kasi, bata pa lang talaga nandito na kami magkapatid. Hindi lang naging maganda yung hiwalayan ng magulang ko. Okay. Yung father ko, hindi nag-sign ng consent form. Kaya, hinintay pa na maging legal age kami. Nung nasa Pilipinas ka, nagtatrabaho ka na ba? Hindi, I can't. Kasi, dapat kasi, dependent ako sa nanay ko. So, kung nasa Pilipinas ako, wala akong ginawa, kundi mag-aral lang. Okay. Ano Hindi natapos mo? Nakapagtapos ako ng nursing, nakapagtapos din ng culinary, mga kung ano-ano. Isang school? Sa Jensen. Okay. Sa Holy Trinity, tapos sa SKI. Okay. And then, after you graduate pa? Oo. Tsaka kayo nakuha? Oo. So, bago ka naging healthcare, anong trabaho mo? Naging service crew? Oo, naging server ako sa Home for the Aged. Mm-hmm. Remember ko na po, siya. Kumita ako for the first time ng 1,000. Okay. Tuwa ako. Masaya ka na. Feeling ko, yaman-yaman ko. Pucha, ngayon eh. Kumita ka 1,000, kulang pa eh. Ayun na nga. 1,000 ng 2 weeks yun? Oo, 2 weeks. 2 weeks. Kasi, ano yun eh, syempre wala kang experience, wala ka na kahit na ano. So, ibig sabihin, minimum wage ka. Pero still, kung galing kang Pilipinas, maano ka talaga kasi laki nun. Nga eh. Malaki. Ang 1,000 ay 40,000 na sa ngayon, di ba? Oo. Kailan mo naman naisipan na pumasok sa healthcare? Nung nagkaroon ako ng opportunity na makapasok sa isang facility dito sa Sherwood Park. Okay. Ngayon, nag-climb tayo, kumanda yung position, pero I did that for 11 years. Pero, ano eh, nakita ko kasi yung, nag-manage kasi ako ng mga mas ahead sa akin, yung matatanda na. Okay. Alam mo yun, yung parang, they have so much of potential, pero, alam mo yun, kumbaga wala na silang choice kundi magstay doon kasi nga, alam mo yun. Eh ako, gusto ko na patunayan sa sarili ko na, it's never too late to start all over again. Yes. That's true. Yun, nag-aral ako. Hindi naman ako marunong gumupit eh. Oo. Ba't mo naisipan? Ha? Na maggupit? Kasi ito lang kasi yung skill na sa tingin ko na kahit saan ako pumunta, kahit nasa bahay lang ako anywhere, kaya ko pa rin kumita kasi
Once kasi yung skill na tutunan mo, hindi mo na makakalimutan, di ba? So, kagaya ngayon, nasa bahay lang ako. I can still make money. Kasi marunong akong gumupit. But I mean, yung paggugupit kasi is something I believe that dapat gusto mo din. Oo, totoo yun. Diba? O paano ito yung naging choice mo? Kasi nga, di ba, sa healthcare field, Okay. hindi ka magtatagal for a decade doon kung wala kang heart talaga na, you know, you have to be patient on everything, right? Yes. In barbering, it's a different way, pero it's still the same. You're still helping people, but you're still getting paid. Na hini-help mo sila to boost their confidence. Alam mo yun? And syempre, may mga tao na, alam mo yun, na sa mga ganitong it's also, I would say na nakakapag-usap kayo. Kung ano-ano. Kasi yung iba alam ko, kumbaga at a younger age, alam na nila na, okay, may talent siya sa ganito. Diba? Kaya pinursu niya. Ako for me, naniniwala ako doon. Meron talagang mga pero everything, nasa land of opportunity tayo. Alam mo yun? Yes. So, hindi ko wini-waste yun. Alam kong kayang matutunan lahat. Totoo. Meron bang somebody that inspired you to do this job, kind of job? Actually, my barber. Okay. Yung my barber ko. It inspires me kasi, sabi ko, he travels the world, he can go anywhere, no hassle. Like parang, yung parang ako yung nag-aano sa kanya to book an appointment. Yung parang is very in demand na parang hawak mo yung oras mo. Yung Bakit ganun din ba siya? Mobile din ang kanya? Hindi. Meron siyang sariling barbershop. Okay. So, kumbaga, yun talaga yung barber mo. Oo, yun talaga yung barber ko. Kasi yun ang pinifigure out ko eh. You have to, at least, somehow, it's either your passion. Oo, nagandahan lang ako sa lifestyle. Okay. Na parang, wow, yung parang wala nag-hold you back. Yung parang kapag kasi empleyado ka, kailangan 2 weeks in advance, hindi ka dapat pwede magkasakit yung mga ganon-ganon. Totoo. Pero ito, yung nagustuhan mo talaga. Una, na-inspire ka syempre doon sa barber mo. Pangalawa, nagustuhan mo yung lifestyle that comes with it, right? I can meet all, any kind of people na you can meet a businessman, you can meet a CEO ng company, lahat. Okay. Pero syempre, with that lifestyle, kailangan mo rin kumita ng pera. Oo. Ang kaibahan lang, starting sa barbering is really so hard kasi it's not like you're sa company, di ba? You know exactly kung anong oras mo. You know exactly how much you're gonna make for 2 weeks. Ito hindi. You don't know. Oo. Kung hindi ka magpupursige dito, di ba? Kasi business mo to eh. And then, it takes some time na makapag-build ng clientele. Kasi, syempre, it's like having a new relationship, you know? Kailangan consistent ka sa binibigay mo na pagugupit. Kailangan na pag nagustuhan nila, kailangan consistent ka dun. So, gaano mo nakatagal ginagawa to? 3 years na. 3 years. And within that 3 years, syempre nakita mo ng ups and downs. Oo. Dumating sa point na noong December, it's like every day nag-work ako like for 12 hours, 16 hours, lumugupit lang ako maghapon. Pagdating ng January, talagang zero. So, from that, meron talagang, kumbaga, anong tawag dito? May mga peak months. Oo. Ngayon na bumabalik ulit. Ngayon lang ulit.
So paano yun? What do you do during those I mahina offer na mobile months? services. So, madami din ako mga sinaservice na mga for month-to-month basis na Okay. nakabook na sa akin, like for home for the aged. Pumupunta na ako sa Okay. ospital, ganun. Mm. So, ang mga clientele mo ay, Lahat. oo. Pero yun, yung sinasabi mo mga home for the aged, paano mo nakilala sila? Nagamit ko din yung connection ko sa yung nasa healthcare ako. So, dahil nga madami akong kilala sa healthcare field na mga nasa din, ayun, ako yung recommend nila. Kasi some of the home for the aged, walang salon sa loob. Yes. Oo. Or yung mga matatagal sa hospital, na mga dialysis, mga ganun sa cancer. Yun, lagi din ako dun. Kasi lalo na sa business mo, hindi pwedeng maghintay ka lang ng client sa bahay, no? No. Ano yung nahugot? Tsaka, ang titignan kasi ng tao, yung Google review din. Okay. Hindi ka sa akin Google review bukso ka. Syempre naman, tsaka popromote nga natin itong iyong mobile barbershop Ayan, kaya natin nire-record syempre. And somehow, sa pagkakwentuhan natin, syempre kailangan may makuha silang konting inspirasyon Oo naman. galing sa'yo. May dumating ba sa point in time na parang nagsisi ka na pinili mo ang career na to? Dumarating ako sa point na yun. Dumarating ka sa point na yan. Yung parang iniisip ko, tama ba tong ginawa kong desisyon? Dapat ba nag-ano ako? Pero, yung partner ko, tsaka yung mami ko yung nag-encourage sa akin. Alam mo yun, malayo ka na, pero malayo pa. Alam mo yun, nandyan ka na i-push mo na. Ayos na. Mukhang maganda na ang gupit ko kaagad Gilid pa lang yan. Gilid pa lang yan mga kababayan. Ayan. So, relax lang tayo dito. Time to relax. Actually, yung mga, I used to have a place in South. Dahil naman siya. Kaso nga lang, a lot of my client, because I'm the only barber, tapos gusto nila yung may nakakakwentuhan or something. Kasi nakikita ko sila every month, di ba? Mas gusto nila na dito. Kasi it's more private. Oo nga, It's more private. Tahimik. Yung talagang one-on-one talaga. Pero paano yan? By appointment? By appointment lang ako. Okay. Sagutin ko nga lang ito. Yan ito. 30 minutes. Mahirap ba magsimula ng business? Oo. Talagang paanuhan talaga. Madami kang Kasi, lalo na pag nagsimula ka, ikaw ang marketing, Totoo. ikaw ang financer, ikaw din ang worker, ikaw lahat. Ikaw rin na accountant. Ikaw lahat. What is the most challenging of being a business owner? Yung pagkatiwalaan ka ng tao, yun yung pinakamahirap doon. Yes. Oo. Totoo yun. Kasi kahit gaano ka kagaling sa marketing ng iyong business, pero kung hindi ka pinagkakatiwalaan ng tao, hindi sila pupunta sa'yo. Oo. Di ba? And how do you gain their trust naman? Just
being me, I guess. Mhm. Tsaka, ano, at first yung parang, yung talagang bibigyan mo talaga ng panahon na, alam mo, intindihin, tsaka, ano, bigay yung best haircut talaga na gusto talaga nila. Talagang time and effort. Oo. Tsaka syempre kailangan satisfied yung customer. Oo. Naka-encounter ka na rin ba ng mga hard customer? Oo naman. How do you deal with that? Well, customer's always right? Mhm. So, kung gusto mo bumalik sa'yo, then fix it. Kung ayaw nila, usually, kapag mga ganun na I just, I says your next cut is free with me, or Okay. they want to get a refund, it's okay too. Kasi meron ka naman experience talaga sa customer service di ba? From the very start kasi nagtrabaho ka sa mga iba't ibang klaseng line of work wherein you are faced with a customer. Iba lang yung sitwasyon. Yes. Saka ba usually nagpapagupit? Ha? Saka usually nagpapagupit? Dyan, sa Great Cut. Kamusta naman ang kita mo dito? Hindi siya consistent. Mm. Kasi may mga months na talagang malakas. Mm. May mga months din na sakto lang. Mm. Pero again, hindi naman ako nag-expect na kumita for... Kasi kung mag-build up ka ng ng business, huwag mo expect nakikita ka in 5 years. Maganda lang dito, wala kang nirerentahang space, no? Oo. Nakiklaim pa sa tax yung Yung bayad mo sa condo. condo. Ano sa palagay mo masasabi mo sa mga kababayan natin na gusto rin na mag-put up ng sariling business dito? Well, at first, ako kasi, malakas kasi ang loob ko when it comes to change. Kasi not a lot of people are okay with changes. Talagang, kapag nararamdaman mo na it's time eh. Talagang lalakasan mo lang talaga yung loob mo. Lakas ng loob. Lakas ng loob. Kasi sabi mo nga, may mga times na talagang mahina Oo. yung business. Tsaka talagang dadaan talaga sa na panghihinaan ka talaga ng loob. Pero number one lang talaga is i-surrender mo lang talaga kay God kasi God will always provide. Yan ang naanuhan ko. Simula nag-business ako, naging ako kay God kasi yun lang yung kumbaga hindi ka pababayaan talaga. Tsaka every summer, nag-aano din ako ng like for example, like nagbibigay ako ng isang araw sa church na kung sinong gusto mo pagupit, papagupit sila with pay. Tapos lahat kung magkano kikitain, binibigay sa church. That's good. You're giving back to the community.
Kasi hindi pwedeng take lang ng take. Hindi no? pwede yun. Oo. Gusto mo ba itrim ko yung ano mo? Kilay please. mo? Oo. Kapal na rin. Ayos. Ang bilis ah. Bilis ba? Okay, Jaisel. Maraming salamat sa magandang gupit mo sa akin at sa service mo. Invite mo sila dito sa iyong Salamat mobile din sa barbershop. pagpunta. Ay, inimbitahan ko po kayo na itry niyo yung gupit ko. Nandito lang ako sa Summerwood, 40 Summerwood. By appointment lang po. If you wanna send a message, my phone number is 587-982-2310. And yung Instagram page ko po is Jaisel the Barbera. Yun po. Ayos. I-follow niyo po siya at halina kayo mga kababayan. Magpabook na kayo para sa special na gupit sa inyo. Thank Ayun. you po. Thank you. So, nagka-cater ka ba sa kahit anong gender? Oo. Okay. Ay, hindi ako sa lalaki. babae. Ah, okay. So, lalaki lang. Oo, mga simple lang yung pinag-aralan ko sa pambabae. Oo. Iba kasing aral yun, 2 taon yun. Sa bagay. Thank you. Thank you, boss. Thank you.